Matapos ang ilang buwang pagtatago, sabina ang sumalubong kay Senador Bato de la Rosa. Sa pagbabalik niya sa Senado, pinasisipot siya sa Camp Crame para harapin ang investigasyon sa madugong war on drugs ng dating administrasyon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Inihain na ngayong araw ng PNP-CIDG ang sabina laban kay Senator Bato de la Rosa. Kaugnayan ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings na naganap sa Davao Region. Basehan nito ang mga naganap na hearing ng Quad Committee at ang mga isiniwalat ni self-confessed Davao Death Squad Hitman retired SPO3 Arturo Las Cañas. Inihain ng sabina sa opisina ni de la Rosa. Pero hindi raw ito pinirmahan ng kanyang staff dahil walang instructions ang senador. Matikyan, tingnan natin kung ano mangyari. Aside or so aside for Mostly, naman namin ng truth. Hindi ka na-comply sa something and ma-indirecting them back to work. Nakatakda ring ihain ng sabina sa mga address ng senador sa Davao City at Davao del Sur. Ayon sa sabina, kinakailangan magpakita ni Senator Bato sa Camp Crame sa Quezon City sa May 14. Kung hindi, posible raw siyang sampahan ng indirect contempt complaint sa isang local court. Para sa social media blogger na si Attorney Reyes del Rosario, lose-lose situation para kay Senator Bato, mag-appear man siya sa CIDG o hindi. Kung magpapakita raw kasi siya, alinsunod sa sabina, posible siyang ilagay sa ilalim ng kustodiya ng mga otoridad at tuluyang isurrender sa ICC. Alinsunod daw yan sa Republic Act 9851 o ang Batas ng Pilipinas kaugnay ng Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. Matatanda ang ito rin ng batas na naging sentro ng diskurso noong pinagtatalunan ng legalidad ng pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Bagaman sinabi ng ICC na walang public arrest warrant laban kay Senator Bato, muli na namang umugong ang usap-usapan na under coordination na ang Philippine at international authorities. Sakali naman daw na hindi magpakita si Senator Bato, posible raw mag-issue ng isang bench warrant ang korte. Ayon kay Attorney Del Rosario, isa si Senator Bato sa mga itinuturong co-conspirators ni FPRRD sa kanyang madugong gera kontra droga. Ayon sa investigasyon ng ICC, nagsilbi siya bilang hepe ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region bago tuluyang maging PNP Chief sa Administrasyong Duterte. Ngayong araw, sumipot ang senador sa Senado matapos ang ilang buwang pagtatago pero wala pang katiyakan kung sisipot din siya sa Camp Crame. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.